Sa video ito, itatry natin gawing stainless look or mas makintab, makinang yung ating mga four-road pipe. So ano nga ba yung mga paraan para ma-achieve natin yung look na ito? At syempre, bibigyan ko na rin kayo ng review dito sa four-road natin kung kamusta nga ba yung performance niya at kung worth it ba ito bilhin. Magandang hapon sa inyo, Moto Art here. At nasa harapan natin ngayon si Scarlett natin. At ngayon nga ay pakikintabin natin or gagawin nating stainless look itong four-road pipe natin na nandito ngayon. So for idea, yung mga stainless look kasi na four-road, napakamahal niya kung bibilhin at saka bihira lang eh. Ang hirap maghanap nun. So nasa 20k ata, more or less yung presyo ng stainless na four-road. Kaya naman napaka-rare niyang makita sa kalsada, makita sa mga ibang video. So mas magmumukhang premium yung datingan ng four-road natin, mas magmumukha siyang mamahalin kung ibabaping natin siya gagawing stainless look. Pero bago natin gawin yon, syempre para malaman natin kung worth it nga ba yung pagbabaping dito, syempre kwento ko sa inyo yung naging performance ng four-road pipe po natin sa 5 months. 5 months po nung nabili po natin siya 5 months ago. Bigyan ko kayo ng idea sa performance tsaka kung worth it ba siya. Sa performance guys, ito lang yung mga may advice ko sa inyo sa paggamit natin ito. So ako 5 months ko na rin nga siyang gamit, napangsagada ko na siya, napag long ride. Mas okay po sa kanya na i-reset po natin yung ECU pagkasalpak. So dun sa una kong video parang hindi ko binanggit dun na i-reset nyo, pero eto babanggitin ko sa inyo, i-reset nyo po yung ECU kung bibili kayo ng mga aftermarket na pipe. Katulad na lang nito, four-road. Though yung elbow po niya is same lang naman sa stock. Kung kaya naman hindi na siya kailangang i-remap. Pero yun, mas okay, reset ECU para hindi siya pumupugak, sakal yung tunog niya or parang humahagok-hok. Reset ECU lang guys. O okay na po nun siya. Tapos pagkasalpak, syempre, i-idle nyo lang po ng mga 10 to 15 minutes or mga 10 minutes, okay na yun para maitama po yung AFR niya ng ECU po natin. Reset ECU. Tapos, yung next ko pang advice, hanggat maaari lang, palit po tayo ng iridium spark plug. So, doon nung stock pa yung spark plug niya is, hindi naman naging lean yung lean or rich yung AFR niya. Kasi, pinalitan nga natin yan ng iridium, so nakita natin yung stock natin. Hindi naman siya maitim. Tama lang yung sunog ng hangin at gasolina natin. Okay naman yung stock na spark plug, pero yun, mas naramdaman ko na yung ganda ng performance niya nung nag-iridium na tayo. So mas stable kasi yung hangin, tsaka mas maganda talaga yung iridium compared sa stock na spark plug yun. Hindi ko na pahabain. Mas okay yung iridium spark plug dito sa four-road po natin or kahit sa mga ibang pipe pag nagpalit tayo. Reset ECU, iridium spark plug. Yun yung ma-advise ko kung sakaling magpapalit kayo ng ganitong klaseng four-road kung type nyo yan. Kasi itong four-road na to, pwede itong gamitin sa show dahil indo-indo. Tsaka yan yung mga hindi naman sinauna, mga naunang four-road bago lumabas yung mga Kenochi, etc. APR, ARM. Tsaka kung trip nyo yung ganyang itsura ng pipe, do hindi naman siya sobrang kamahalan, maganda rin na rin siya para sa ating mga motor. Lalo na kung gagawin natin stainless ngayon yan guys. Yun yung gagawin natin ngayon. So sulit naman siya sa 5 months natin. Wala naman tayo naging problema. Tapos sa sunog, kung nagiging sunog ba siya after long ride, nung napagsagada natin, umitim siya ng konti. Kasi yung bago niyan is sobrang gray. Ngayon, parang nagkonting brown lang siya. Hindi naman siya sobrang sunog na tatawagin ko. Kasi normal lang na umiinit yung pipe na yan. Lalo na silver yung kulay niya. Yan talaga yung itsura niya. Magiging brown talaga ng konti yan. Pero konting-konti lang. After ko siya niliha ko yata siya nun, bumalik naman siya sa dating kulay. Kumbaga hindi naman siya prone sa mangingitim agad. Ayan, isang beses ko na lang nga siyang nilinis. Tapos ayan, hanggang ngayon, yan pa rin yung itsura niya. So, masabi naman natin hindi naman siya nasunog or naging brown. Kaya yun, gusto ko rin siyang gawing stainless finish para maganda siya tignan. Presentable. Ito kasi do gray na siya pero may ikikintab pa yan guys para magiging stainless yung finish niya.
So yun, kung gusto niyo ng ganitong pipe guys, kung gusto niyo balak niyo bumili, may advice akong shop. Kasi yung shop na unang pinagbilang ko, ano siya tropa lang. Yung elbow niya papunta sa ilalim. So ito, yung naging cons ko dito, prone sa sayad kapag sa ilalim dadaan yung elbow nyo. Ayan o. Ayan. Hindi sa side yung ES natin, sa side yung pipe natin. Ayun nga, lalo na kung naka-ES kayo. Diyan ako namang problema. Kaya may aftermarket naman na nabibiling elbow, kaso nasa 2.5 mga ganon. Mga titanium na. Wala akong nakikita mga regular lang na pang 4-road. So yung sa shop kay Hakfin, actually kung sakali mang pagbibigyan ng pagkakataon, dun dapat ako bibili. Naglabas siya ngayon nag-restock siya ngayon. Ilalagay ko yung link sa description. Yung elbow niya dito dadaan sa taas ng elbow, katulad ng ES, katulad sa stock natin dito dadaan. Kung kaya naman kung idadaan nyo siya sa hams, hindi siya sasayad. Kasi ako sumasayad talaga yung elbow ko sa hams Buti na nga lang hindi nabutas. So yon, recommended. Lalagay ko yung link sa description kung gusto nyo bumili ng 4-road. Same lang naman ng canister yan Tsaka yun, legit yun. Mas legit nga yun sa kanya kay Hakfin. Lalagay ko yung link sa description. Complete set na po yun. May bracket, may silencer guys. Pero sa akin, hindi ko na nilagay silencer, no? Kasi parang hindi naman siya sobrang ingay talaga. At saka LTO approved naman po ito. LTO hindi yung subdivision approved. Kasi ngayon may mga issue, 'di ba, na basta maingay ihuli yan. Pero kung LTO HPG, hindi po siya lalagpas sa 99 decibel. Actually, hindi ko pa siya nasukat. Pero yun, marami namang video dyan. Search nyo na lang kung ilang decibel to. Pero hindi siya abot ng 99. Hindi naman siya sobrang ingay Hindi naman yan pang big bike na tunog talaga. Mahina pa yan Hindi ko na nilagay silencer niya guys. Okay lang naman. Tsaka mas maganda yung tunog niya. Mas hindi siya sakal pag walang silencer. Yung silencer kasi, yung nandito, sinasalpak lang, tapos tutornilyo. Ngayon, wala yung silencer. Kaya naman, naglagay na lang ako ng bolts dito. Yung hengata to, or sayang bolts design. Tapos may nabibiling cap niyan. Lagay ko na lang rin yung sa description. Titanium cap lang siya dito, pero hindi siya silencer. So, yun lang. Overall, all goods tong 4-road natin. Malinis tignan, performance wise, all goods tayo dyan guys. Wala tayong problema. Tapos kung gusto niyo siyang pare-fiber, ako hindi ko pa siya pinare-fiber kasi maganda pa yung tunog. Pinapare-fiber lang naman yan kapag medyo pangit na yung tunog or sunog na yung fiber sa loob. Pero sa atin so far maganda pa yung tunog. At saka yun, kung papare-fiber natin, may siya dito, tawag dito rivets. Sisirain lang yan, bubutasan, tatanggalin to, tapos bubuksan to. Pwede natin siya mapara-fiber. So magtatagal naman yung mga 4-road natin. So yun, if ever man magiging worth it yung gagawin natin ngayon. Gagawin natin siyang stainless lock guys. Pero parinig ko muna sa inyo yung tunog niya, kasi baka may mga hindi pa nakita sa video natin, sa first video, para alam nyo rin yung tunog ng 4-road. Medyo busy siya, no? Fast idle pa tayo. Fast idle. Medyo ayan, medyo bumagal na yung idle. Yan yung tunog niya guys. Busy. Lapit ko sa inyo. So yun, after a month siguro, or after a week, dun palang gumanda yung tunog niya. Mas naging bassy siya nung nasunog na yung fiber. So yun, kung makakabili man kayo guys, no, kung magkakaroon ng pagkakataon makabili kayo, tapos maging successful tong pagbabaping natin, pag stainless lock ng 4-road natin, pwede nyo siyang gayahin para nang sa gayon mas makintab yung dating ng 4-road natin. So yun, umpisahan na natin. So yung gagawin natin ngayon, dalawang procedure. Gagamit tayo ng metal polish. Try lang natin to pero alam ko hindi siya gagana kasi eto, minetal polish ko to ng konti. Ang part na yan guys, tingnan nyo sa malayo. Ayan, medyo grayish siya. Minetal polish ko yan, kaso hindi ko pa tinodo. Hindi ko sure kung magiging stainless lock siya. Pero ngayon todo natin. Gamit tayo mga liha, tsaka ito, palara.
Tapos yung second option natin, gamit tayo grinder, tapos bapping soap, tapos to bapping foam or bapping ano tawag dito, basta ito bapping ano to, bapping foam to na para sa grinder. So itong bapping soap pang ano talaga yan, pang chrome ng mga alloy ng bakal, gagawin niyang stainless look, samahan ng grinder. So parang kakaskas lang natin dito at papalitan natin ng balayan. Sa metal polish procedure natin, actually nagtry na tayo mag metal polish ng alloy natin. Ito 2 weeks ago na yata to. Kung makikita nyo, may mga stain na. So yung ano ko dito, impression ko dito, dun sa part na tinodo natin yung pagkukuskos, hindi naman siya agad na ano, bumabalik. Ito kasi mga sulok-sulok, hindi ko na yan nilihan ng todo, kung kaya naman mas mabilis siyang umitim. Pero kung todo nyo naman yung pagliha dyan, hindi siya agad babalik tulad nito. Stainless look pa rin siya. Pero syempre ito hindi naman alloy yan, tsaka hindi naman nangangalawang, so mas tatagal dito. Tsaka may nakikita naman ako na hindi naman umiitim. Nag-review rin ako ng ibang case na nagbapping ng Porode, hindi naman siya umiitim. So yung tatry muna natin, metal polish lang. So sa procedure natin, wet sanding hanggang mag 2000 grit, tapos kuskus tayo. So yun, after nun, pag hindi gumana yung ganitong procedure, proceed tayo dito sa procedure, grinder tsaka bapping soap. So actually ito months ago na yata, niliha ko na rin ng todo to kasi kung makikita nyo, may mga asfalto, ayan o. So para matanggal yan, niliha ko siya ng pino. Ngayon, wala namang naging problema, hindi naman siya nangalawang or nagkaroon ng stain. Kung kaya naman walang problema sa mga ganitong klase ng material na lihain. So hindi naman siya mangingitim. Rekta na tayo sa 2K grit guys, ayun, 2000 grit. Kasi makinis na to. Tapos may metal polish natin yan. So nung nilihan natin, parang bumalik pa lang yung dati niyang kulay. So ganito yung dati niyang kulay. Pwede nyo gawin yan kung gusto nyo lang i-maintain. Balik nyo sa dating kulay. Kasi kung papansin nyo to, medyo parang ano na oh, gold na ng konti. Ito, makintab na silver. So kahit matuyo yan, tumagal, ganito pa rin yung itsura niyan. So kapag nasunog, babalik lang siya dito. Hindi po siya nagkaka-stain kasi ganito rin yung ginawa ko nun eh. Naging gray lang siya ng buo. Pero hindi ako satisfied eh, kasi wala siyang kinang. So yun, metal polish natin guys. Tingnan natin. Punasan lang natin to. Kung makikita nyo, kumikintab na siya, no? Medyo kumintab naman siya, pero hindi siya stainless look eh. Makintab na pero hindi pa ako satisfied dyan. Try pa natin lagyan or kuskusan ng aluminum foil. Ay, yun oh, pumuti naman siya. Kumintab ba yun oh? Kita nyo yung kinang na yan. Though magiging makintab siya, pero kulang pa nga. Ayun, pero nagiging mirror finish na siya guys oh. Ayun oh, pwede nang ano, nananalamin na tayo ng konti. Pero parang pwede siya no. So kuskusan pa natin ng todo, bigyan pa natin ng chance. Para ako sakali man gusto yung i-manual finish ng stainless finish to, baka pwede nyong gawin yung ginagawa natin. Konti pa. Parang nagre-reflect na tayo eh. Pwede naman pala siya eh. So itong kalahati na to, gawin natin gamit yung metal polish. Tapos yung mamaya, yung bapping, dito tayo. So para makita natin yung difference ng manual at saka ginamitan ng grinder. So yun, i-metal polish natin ng part na to. Ay no, grabe, nagre-reflect na. Kumintab na. Parang pwede naman siyang gawing ano eh, stainless look gamit eh. Basta sipagan lang siguro, no? Kasi ano pa lang eh, konti pa lang yung tinrabaho natin eh, hindi pa natin tinodo eh. Pwede siya guys, parang pwede, di ba? So yun, dito naman, try naman natin yung polishing disc, yun naalala ko na, polishing disc, tsaka yung bapping soap. Tignan natin kung ano yung mas ano, effective. Pero yan, ang kintab na niya oh. Hindi ko sure kung stainless na yung dating niya, pero ang kintab na niya dito sa video oh, tsaka sa personal, di ba? Parang stainless na. So yun, try natin sa kabila.
Angat na talaga siya sa kumintab. So yun, sa second procedure natin, polishing this, tapos kailangan natin ng barena. So lagay din ako ng link kung saan makakabili ng murang barena. Rin naman, balahan nyo ng polishing this yung inyong mga impact wrench. Kung meron kayong impact wrench. So lagay ko lahat ng link ng mga gagamitin natin, including itong bapping soap. So itong bapping soap, kailangan natin, kumbaga ito yung metal polish nya, pampakintab nya. So igagadgad natin siya dito. Tapos ikakaskas natin siya dito. So itong procedure na to, kailangan lang ng konting pag-iingat, lalo na kung grinder yung gagamitin nyo. Kasi medyo mabilis yung ikot nito, baka matamaan kayo, no? So yun, start na natin. Dito tayo sa part na to. So yun yung pagkakaiba, hindi ko pa ma-configure eh. Pero yun, buuin lang natin na i-buffing to. Tapos kumpara natin doon. So hindi ko pa natodo to eh. Ayun, nakita ko na yung stainless guys. Ito na yung stainless, so mainit-init pa. Ayan, lalo na pag nilinis natin yun. Nakikita ko na, ito talaga yung magpapa-stainless nung 4 road natin. Ayan kung makikita nyo, natalo na tong ginawa natin kanina, metal polish. Ito na yung stainless guys, oh. Makikita nyo, sobrang smooth, sobrang kintab nya. So yan, gawin lang natin dito sa buong part natin ng 4 road natin. So ito na yung ipang babuffing natin sa buo. So hindi ko muna siya tinanggal sa motor kasi mahirapan tayong humawa kung sakali mang nakatanggal siya. Ngayon pag natapos na natin itong buong harapan, tsaka na lang natin siya tatanggalin, tsaka babalik na rin. Syempre pati likod, babuffing natin yan. Grabe, stainless na, kintab na, pati yung 4 road na sulat, kintab na. So medyo nahirapan lang ako dun sa side na yon. Ay, daming talamsik ko. Yun yung buffing foam natin pag ginagadgad ko, tumatalamsik. So nahirapan lang ako doon, kailangan ko talaga siyang baklasin. So yan, sa ilalim nahirapan din ako. Pagkataas ko dito sa harap, babaklasin ko na siya. Pero yun know, yung dito sa part na to, salamin na. O di ba? Kulang pa nga yan eh. So pwede pa natin mas mapakintab yan. So gagawin lang natin makintab lahat itong part na to. So far, ayun, nangyari yung ina-assume natin. Naging siya, stainless look nga siya. Oh. Dito. Pati ito, gagawin natin stainless look yan. Ganda na, di ba? Kintab na. Stainless na. Yung sa likod, hirap na akong abutin talaga eh. What if dyan na lang huwag na natin stainless look sa likod. Di naman kita. Hindi, joke lang. Babaklasin pa natin yan kasi sa part na to, makagilap pa rin yung dati niyang kulay eh. Ayan o. Diba? Dito ang kintab eh Ayan, ganda. So yun, tsaga-tsaga lang din yung kailangan para mapakintab natin siya ng ganyan. So far yung buffing soap natin ay hindi pa naman nauubos. Tapos sa buffing disc po natin is medyo maitim na, pero may binili naman tayo na sobra dyan. So kung sumuko na to, lagay na lang natin yung isa. Tsaka sa buffing soap, dalawa naman yung binili natin, marami pa tayong extra. So yun, for idea, paklasin ko lang to para yung sa likod mabuffing din natin. Para naman hindi siya mukhang piniki. Mukhang legit talaga Kung makikita nyo naman, ganyan na ganyan yung itsura ng mga stainless na poro do. 'Di ba? Ang premium tignan. Ay, hirap baklasin. So yung stainless look, ito yung ito yung hindi stainless look. Layo, 'di ba? Ay yung partition stainless, hindi stainless. So tanggalin lang din natin tong bracket para maayos natin siyang maipolish. Layo ng pinagkaiba, di ba? Ewan ko kung papolish ko pa to. Siguro papiyawan ko na lang para match siya sa kulay, no? Ang baduy ka naman kasi tignan kung stainless to.
Ito hindi stainless. Palit na rin tayo ng bala natin. Mukhang matututong na ito eh. Ito kasi yung bago, oh. Di ba? Itim na niya. Linisin lang natin ang linisin ko lang din ng konti. Yun, after ng mga ilang minutong pagbabapping, nabapping na po natin siya harap likod. So yung mga stain po na yan, pupunasan na lang natin kasi dumidikit yung kamay natin, kaya naman nagre-react. Pero yan, pag pinunasan natin, lilinaw na yan. So mas pupunasan ko pa after nalagay dito sa motor. So salpak lang natin siya sa motor guys. Ayan, kung makikita nyo naman, pakaganda. So mamaya ko na lang kayo bigyan ng montage. Pupunasan ko muna yan. Tapos yung dito, hindi ko na masyadong binapping eh. Ito na lang kita. Pati itong elbow, siguro next time na lang. Pero papalitan naman kasi natin yan eh. So yun, salpak ko muna siya para maipakita ko sa inyo. Tapos montage po natin siya. So yan, kung makikita nyo naman, napakaganda ng kinalabasan natin. Nagmukhang stainless po talaga yung datingan niya. Chrome na chrome. At palagay ko hindi naman yan agad kakalawangin. Pero yun, update ko na lang kayo after a week, after a month sa magiging kondisyon nito. Pero yun, I assume na tatagal naman po yung ganitong kondisyon ng ating mga 4-road na nakabap. Napakaganda oh. Nakapa-premium na yung datingan, tapos kamukhang kamukha niya na talaga yung stainless na 4-road. Kung gusto nyo pong mag-avail ng 4-road na tinutukoy natin na mas pinaganda na po yung elbow nya, direkta na po siya sa taas po ng ES natin. Kahit stock ES po kayo, sa taas siya dadaan. Ilalagay ko po yung link sa description. Ilalagay ko rin po lahat ng mga tools na ginamit natin, kabilang na po yung metal polish, yung bapping soap, yung grinder, at kung ano-ano pa sa description. Ilalagay ko lahat yan. Check na lang yung description or tap nyo yung screen. Dito sa lower left, may basket po dyan. Nandun lahat ng item po natin. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Stainless look na 4-road para sa ating mga Honda Click. Lalagay ko yung link dito sa description. Kintab oh. Ayun lang. Bye bye. So yung short term review lang, nagamit na natin siya ng ilang araw. At so far, wala naman nangyari sa kanya. Ay, naalikabukan lang pero ganun pa rin po yung kulay niya.